Nasa linya natin si Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Katunying, Ka Jerry. Good morning. Good morning po. Senator Jinggoy, kumusta po Kumusta kayo? Nalulungkot ako sa mga ipinahayag ng Bryce Hernandez na dahil pawang kasinungalingan lahat yung mga sinasabi niya sa hearing sa mababang kapulungan. Siguro po unahin natin, Senator Jinggoy, bagamat nag-press ko naman kayo kahapon, yung tungkol dun sa allocation, ano? Kayo daw po ay nagbaba ng 355 million pesos na proyekto doon sa distrito nila. Totoo po ba yun na meron kayong ibinabang pondo na gano'n? Wala akong binababang pondong gano'n. At lahat naman makikita rin sa GAA. No? Walang insertion na gano'n. Line item budget yun na makikita sa General Appropriations Act yun. Sa line item, Senator Jinggoy, meron ba kayong in-identify na project para dyan sa Bulacan? Wala akong ina-identify na project doon. Kaya nga yun yung sinasabi natin, kumbachero. So, kaya pala ang lakas ng loob niyong maghamon ng lie detector test. Oo, talagang hinahamon ko siya. Kahit ngayon, as we speak, pag nakikinig siya, di mag-undergo na kami ng lie detector test. Kasi mahirap yan eh. Alam mo, mahirap madaling magbintang eh. Pagka nagbintang, lalo na ako, very vulnerable sa ano yan. Napaka-easy target ko dyan. Dahil, alam mo naman, siguro gumaganti lang yan dahil nung Lunes, nung nag-hearing kami sa Senado, yan ang unang pinakulong ko. Sinag ko ng in contempt dahil sa taasang pagsisinungaling niya sa komite. Kaya pala nung tanungin siya, ang intro niya kagad, akala niya safe na siya. Parang gano'n eh. Kasi, kargado yung opening statement niya. Kasi nagkabiruan kayo ni Senator Marcoleta, di ba? Kaya nung magsisimula siyang magsalita, magbanggit ng pangalan, gano'n na nag-i-intro niya. Yun na nga. Alam mo yung biruan. Alam ko naman nagbibiro si Senator Marcoleta nung binitawan niya yung statement na yan. Pero siyempre sa ibang tao, yung tingin nila hindi maganda. Very uncalled for yung kanya remark. Oo. So ang kaklaruhin uli natin, kung wala kayong ibinabang pondo daw, wala kayong insertion doon, wala kayong ipinropose na project sa First Engineering District ng Bulacan for 2025, ano po itong binabanggit niya? Sabi niya meron daw po siyang eto nga kasi ang optics nito may picture pa eh. May picture ng katakot-takot na perang kapit-kapit. Tapos nakakonect doon sa 30% na hinihingi daw ninyo. Hinihingi o binigay sa inyo through District Engineer Henry Alcantara, Senator. Sira ulo niyan. Panay hearsay naman yung mga sinasabi niya. Ang sinasabi niya, binibigay raw sa akin 30%. Anong prueba niya? Siya ba nagbigay sa akin? Nagbigay ba si Alcantara sa akin? Si Alcantara, hindi ko naman masyadong kilala yun. Ipinakita ho niya yung picture ninyong dalawa ni Henry Alcantara. Alam mo ka, Jerry, yung mga picture, kahit naman tumanggi ako sa magpapalitrato sa akin. Malay ko naman kung tatanungin ko ba, drug lord ka ba, gambling lord ka ba, picture sa akin. So hindi nyo personal kakilala itong si Henry Alcantara? Siguro nakilala ko, pero hindi naman acquaintance. Marami naman nagpapakilala sa akin, ako si ganyan, ako si ganito, ako si ganyan. Mahirap kasi pagka ba magkatabi kayo sa litrato, gano'n na yun, ibig sabihin magkaibigan na yun. Close. Matalik na magkaibigan. Close na kayo. Hindi naman yata tama yan.
So ano pong plano niyong gawin? Kanina po pinag-uusapan na namin ni Jerry na kapag kayo'y nasa receiving end ng ganitong klase ng akusasyon, tapos may optics pa na ganito, kahit na magpaliwanag pa kayo, kahit na mag-press con pa kayo, ang dating sa tao, nagpapalusot lang kayo eh. Lalo na siguro, sabi ko na, very vulnerable ako sa mga ganyan. Kasi alam mo naman, nagkaroon ako ng issue nung nakaraan. Kaya very vulnerable ako. Saka common sense lang katunying ka, Jerry. Kung ako kilala ko yan, no, hindi ka naman talaga kilala. Kung ako may transaction sa kanila, hindi ako maglalakas loob na umattend ng hearing. Ako pa nga nagtatanong. Marami na akong na-elicit na information sa mga resource persons. At meron na nag-warning sa akin dyan. Pag ako raw, maging very active sa pag-attend ng hearings at tanong ako ng tanong, I will be an easy target. Winarning na ako niyan eh. So ako naman, wala akong pakialam, di ba? Trabaho ko to bilang inyong senador. Gagawin ko talaga ang aking trabaho. Actually, nung kahapon po, ang extra namin ni Combachero ay yung inyo pong eksena ni Bryce Hernandez na nasabi pa nga ninyo, anak ng pating ba yun? Yung sa dami, yung ba dinideliver yung daang milyong pera dun sa kay Bryce Hernandez nitong si Sally Santos. So sa opisina ng DPWH sa Bulacan. Sa opisina ng DPWH, kayo yung isa sa very active doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing eh. Kasi sa aking palagay, very outrageous naman yun na magdadala ka ng 245 million sa opisina, sa isang government office na nakakahon lang sa noodles. Hindi ba nila nahalata yun na nasalapi yung nasa loob ng mga kahon nun? Tsaka, ewan ko bakit masyadong malaki. Kaya nung tinanong ko si Sally kung nakakapag-deliver siya nung siguro mula 2022 hanggang 2025 more than 1 billion na nakukuha nitong si Bryce Hernandez. At nakita naman natin sa privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon, yan ang malakas magsugal. No? Doon pala 100 plus million ang pinatalo. Pero meron din silang panalo. Pati yung JP Mendoza, antindi rin pala ng patalo nun, Senator. Siyempre, they can gamble at will dahil hindi nila pera yan. Pera nung bayan yan through ghost projects eh. Pero kahapon may binanggit na pangalan ng isang staff eh. Yung Beng Ramos. Yung Beng Ramos. Tao nyo ba yon? Yun daw ang lumalakad eh. Parang yun daw po yung pinaka-tao ninyong nakipag-deal sa kanila. Coordinate. Biro mo talaga, napakasinungaling yan. Una-una wala akong Beng Ramos na staff. No? Since naging senador ko 2004, hanggang ngayon, as we speak, wala akong Beng Ramos na staff. May sulat kayo sa Senate Secretary? Senate Secretary, itong tungkol dito sa Beng Ramos? Yes, sumulat yung aking COS sa Senate Secretary. Para? Para makakuha ng record na talagang hindi ko siya staff since nung 2004 nung ako'y unang pumasok sa Senado. Hindi, pero itong Divina ano pangalan ito? Divina Garcia Ramos, aka Beng Ramos. Taga Blue Ribbon Committee pala to? Yes, staff siya sa Blue Ribbon Committee. Yes, pero hindi nyo naging staff ito? Hindi nyo tao ito, Senator? Hindi ko tao yan. Parang... Tapos... kasi naging girlfriend yan ng isang staff ko. Araw. No? At yung staff ko, nagkaroon sila ng anak, kinuha ko ninong. So never ko naging staff yan. And I never authorized anybody to
to have any transaction, kung ano man transaction yan. Oo. Ano na pong naging action ninyo dito sa Beng Ramos na ito, Senator? Wala pa naman, yun lang, sumulat ang aking chief of staff dun sa Secretary of the Senate. Mm-mm. Yeah, saka kon nga ang sinasabi nyo hindi nyo staff, Oo. pero ang sinasabi nitong si Bryce, siya yung inauthorize, parang authorized representative ninyo, parang ganun ang dating eh. Oo. Oo. Ang bigat naman ng binitawan niya. Talaga napakasinungaling yan. Oo. Parang parang nagko-coordinate. Okay, okay, easy target na kayo. Sabi nyo nga, meron kayong nakasuhan, nakulong pa nga kayo nung nakaraan. But in fairness to you, kayo po ay naabsuelto dun sa mga kasong ito. Sino po ang nagpapatarget sa inyo? Well, ang hula ko, meron siguro taong nasa likod niyan para banggitin ang aking pangalan. Hindi ko lang alam. Siyempre, hindi natin malaman kung sino-sino yan. Mga yan. May suspecha ba kayo? Wala pa naman. Wala pa naman. Pero no? siguradong meron yan. Meron taong nasa likod niyan. Itong lie detector test in public, seryoso ba kayo dito, Senator? In public. Oo. Saka televised. Mhm. May kakilala ako kapag matutuloy ito, i-refer ko sa inyo para mangyari ito. Kung papayag si Bryce, ano? Sana pumayag. Sana pumayag. Oo, anytime. Senator Jinggoy, last na lang. Anong nakikita niyong magiging ending nito? Nangyayari po ang House, may hearing sila na doon ay parang ang nangyayari, mga senador ang naakusahan, dalawa po kayo ni Senator Joel Villanueva. Tapos sa Senate naman, ang kumanta doon, Diskaya, nagamit na forum ang Blue Ribbon para naman akusahan ang mga congressman. Hindi kaya naging war of attrition na ito? Well, nakakapagtanga. Parang siguro, ang lumalabas, nagagantihan na lang pag umapir yung isa sa House at tirahin mga senador. Pag umapir naman yung sa Senate, titirahin naman mga kongresista. Nagtataka nga ako dito kay Diskaya, iba na yung tenor niya kahapon sa pag-testify niya rin sa pag-testify niya rin sa Senate noong Monday. Nung isang araw po, pinag-uusapan namin ni Jerry dito yung nangyayari po sa Indonesia. Nauna doon yung sa Bangladesh. Tapos, ito po naman, sa Nepal naman ngayon, ang balita ay bahay ng mga politiko ang pinagsususunog ng mga Gen Z. Yan, Parang meron pong regional movement ang mga Gen Z laban po sa mga pang-aabuso ng mga isinasangkot ng mga sa corruption ng mga politiko at iba pa. And, hindi nyo ba nakikita na baka ito po'y umabot sa ganong klase ng senaryo, Senator Jinggoy? Nung nakaraang linggo yata, sinugod na ng mga protesters yung bahay ni Diskaya sa Pasig. I hope hindi naman mag-trigger ng katulad sa Indonesia, katulad sa Nepal, yung mga pangyayari doon. Okay. Senator Jinggoy, salamat po. Thank you, Senator. Thank you po sa oras. Salamat. Magandang umaga. Thank you. Senator Jinggoy Estrada.